Tumalon si Shirene mula sa itaas ng pader, at pagbaba niya, bigla siyang pinaalis ng mga estudyante, dahil hindi daw siya isang maharlika. At sinabing si Shirene daw ay isang karaniwang tao lamang. Natakot si Shirene dahil pinapaalis siya ng mga ito. Pero, sinabi ng headmaster kay Shirene na maaari itong lumapit sa kanila. At itinanong dito kung alin daw ba sa mga sinabi nito ang nakapagbigay interes kay Shirene para tumawid mula sa kabila ng pader. Sumagot naman si Shirene at sinabing gusto niyang makakita ng magic. Tinanong ulit siya ng headmaster kung hindi pa ba daw ito nakakakita ng magic. Sumagot muli si Shirene at sinabing sa aklat lamang daw niya nababasa ang tungkol sa magic, at hindi pa siya kailanman nakakakita nito. Sinabi ng mga estudyante na sinungaling daw si Shirene dahil hindi daw nakakapagbasa ng aklat ang mga karaniwang tao. Tumungo si Shirene, at nakiusap siya na ipakita sa kanya ang kahit anong uri ng magic. Sinabi ng headmaster na walang anumang problema, at hayaan ng mga ito na ipakita niya ang magic ng hangin sa kanila. Masaya ang mga estudyante sa kanilang narinig, habang si Shirene naman ay nagtataka. Biglang dumating ang napakalakas na hangin, at lahat sila ay nadala nito paitaas. Masaya ang mga estudyante, at nagsigawan silang lahat. Biglang humina ang hangin at unti-unti silang lahat nahulog pababa. Takot na takot si Shirene dahil babagsak siya pababa ng lupa. Pero, nagulat siya nang makita na hindi siya lumapat sa lupa. Tumawa ang headmaster at sinabing ito ay isang magic. Nagtaka si Shirene at nagtanong kung alin dito ang magic. Sinabi din ni Shirene na hindi niya naiintindihan ang mga nangyari at nagtanong sa headmaster na pwede daw ba niyang ipaliwanag ito. Nagalit ang mga estudyante at sinabi na si Shirene daw ay walang galang sa headmaster. Dahil kahit ang ibang mga teachers ay hindi ito nagagawa sa headmaster. Tumahimik si Shirene at naghintay ng sagot mula sa headmaster. Sinabi ng headmaster na magbibigay siya ng isang komplikadong halimbawa. Ang magic ang isang bagay na higit pa sa logic, paliwanag ng headmaster. Sa madaling salita, ito ay isang mental na aktibidad na nagtutuklas sa katotohanan ng isang kababalaghan. Sinabi ni Shirene na hindi ito isang makatuwirang kababalaghan, pero ito ay ginagawang mas malapit sa katotohanan. At itinanong naman ng headmaster kay Shirene kung ito daw ba ay nakasulat sa aklat. Sumagot si Shirene ng hindi, pero nakita niya ang pagkakapareho nito sa mga nakasulat sa aklat. Maraming sikat na tao na nung una ay pinagtatawanan ito dahil hindi ito normal, ngunit kalaunan ay tinanggap din nila ito, dagdag pa ni Shirene. Ngumiti ang headmaster at sinabi sa isip niya na ang katotohanan ay nakatago sa hindi pangkaraniwan. Nagtanong naman si Shirene sa headmaster kung ano daw ba ang dapat niyang gawin para matuto ng magic. Sinabi ng headmaster na si Shirene ay isang matalinong bata dahil gusto nitong magsaliksik ng mag-isa sa pamamagitan ng pangungulekta ng mga tamang impormasyon kahit mahirap ito. Iniisip ng headmaster kung magagawa daw ba kaya ito ni Shirene, dahil sa kasamaang palad ay isa lamang itong karaniwang tao. Sa halip na ipaliwanag ko ito, mas mabuting ipakita ko na lamang ito sa iyo, sabi ng headmaster sa kanya. Tinawag ng headmaster ang isa sa kanyang mga estudyante, si Shaman. At sinabing buksan ni Shaman ang spirit zone, sinang-ayunan naman ni Shaman ang sinabi sa kanya ng headmaster. Nang marinig ito ni Shirene, bigla siyang nakaramdam ng pagkalito. At sinabi ni Shaman na nabuksan na niya ang spirit zone. At pagkatapos, itinanong naman ng headmaster kay Shaman kung ilan ang mga baryang nasa kanyang kamay. Sumagot naman si Shaman ng 6, ipinakita ng headmaster na 6 nga ang mga barya na nasa kanyang kamay at tama ang sagot ni Shaman. Nakaramdam muli ng pagkalito si Shirene dahil tama ang sagot ni Shaman. Ipinaliwanag ng headmaster na, kapag ang isang salamangkero ay nakafocus, nagiging sensitibo ang isip nito upang maramdaman ang lahat ng nasa paligid. At ayon pa sa headmaster kapag ang isang salamangkero ay nakafocus kaya din nitong bilangin ang mga dahon ng puno sa buong paligid. At ayon din sa headmaster, ito ay isang sensitibong pag-iisip,
at ito ay tinatawag na spirit zone. At dito, ang isang salamangkero ay maaaring makaramdam ng anumang impormasyon na hindi ginagamit ang pisikal na pandama, at para makagawa ng mga kababalaghan. Tapos, naiisip ni Shirene na sa spirit zone, mararamdaman niya ang lahat ng nasa paligid niya. At sinabing posible daw ba kayang siya ay maging isang salamangkero din. Sinabi ng headmaster na kahit sino man ay maaaring maging isang salamangkero. At sinabi din ito kay Shirene na magsanay siya sa isang tahimik na lugar. At ang unang hakbang ay kailangang maramdaman ni Shirene ang kanyang sarili. Kahit sino ay kayang gawin ito, ngunit hindi lahat ay kayang gawin ito, dagdag pa ng headmaster. Sinabi din ito kay Shirene na kapag matagumpay niyang nagawa ito, magagawa na niyang basahin ang buong mundo. Nagtanong siya kay Shirene kung naintindihan daw ba nito lahat ng kanyang mga sinabi. Sinabi ni Shirene na kapag hindi niya naramdaman ang kanyang sarili, imposibleng mabura din daw niya ito. At sa isip ng headmaster, patuloy niyang ikinagugulat ang galing ni Shirene. Sinabi din ito kay Shirene na pwede nito itong subukang gawin. At kapag hindi niya nabuksan ang spirit zone, hindi ito kailanman makakagawa ng magic. Ipinikit ni Shirene ang kanyang mga mata at sinubukang ramdamin ang kanyang sarili. Nagsisimula na niyang maramdaman ang kanyang sarili. Una niyang naramdaman ang kanyang utak, naisip niya na ang pakiramdam at realidad na kanyang nararamdaman ay hindi hihigit sa nilalaman ng kanyang utak. Sa halip na ipaliwanag ito, dinaman niya ito, at isa-isa niyang binura ang kanyang mga nararamdaman. Nararamdaman din niya na mas nagiging sensitibo ang kanyang presensya, ngunit ang kanyang pag-iisip lamang ang may iwan. Binuksan ni Shirene ang kanyang mga mata, nagtanong ang headmaster kung ano ang kanyang naramdaman. Sinabi ni Shirene na nakarinig siya ng mga iba't ibang tunog na nagmula sa kung saan-saan. Tumawa ang mga estudyante at sinabi nila na buhay si Shirene kaya natural lamang na nakakarinig ito ng mga iba't ibang tunog. Iniisip ng headmaster na hindi nagawa ni Shirene ang mga iniisip niya. At ayon pa sa kanya, ang lahat ng nangyayari sa spirit world ay nasa kabilang dimensyon. Hinawakan niya ang ulo ni Shirene at sinabing magaling ang ginawa ni Shirene. Sinabi din niya na kung mas mag-e-ensayo pa daw si Shirene, maaring mas marami pa daw itong tunog na marinig. Sinabi na ng headmaster sa kanyang mga estudyante na tapos na ang kanilang pag-aaral, at oras na para bumalik sila sa eskwelahan. Habang naglalakad palayo, iniisip ng headmaster na si Shirene ay isang talentadong bata. Iniisip din nito na kung si Shirene ay naging isang maharlika at sinanay mula sa murang edad, hindi imposibleng maging kagaya din ito ng kanyang mga estudyante. Umakyat na muli si Shirene sa pader para makabalik sa lungsod. At nang makababa siya ng pader, sinabi niya na gumana ito, at talagang nakapasok siya sa spirit zone. Na kung saan, naramdaman niya ang lahat ng nasa paligid niya. At nakarinig siya ng mga tunog na nagmumula sa kung saan-saan. Nang mga oras na iyon, hindi siya makapag-isip ng paraan para maipahayag ito. Dahil naramdaman niya na parang pinupunit at naghihiwa-hiwalay ang kanyang katawan at parang kakalat ito. At naramdaman din niya na siya mismo ang mundo, naaalala pa din niya sa kanyang isip ang pakiramdam ng nasa spirit zone at pakiramdam ng walang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumakbo siya ng mabilis. At sinabing saglit lang siya nakatakas sa kanyang katawan at naging walang katapusan. Hindi nagtagal, siya ay nadapa at nabangga niya ang isang lalaki. Napatingin siya sa lalaki at sa mga kasama nito, humingi siya ng tawad sa lalaking nabangga niya. Ngunit, ang lalaking nabangga niya ay hindi natuwa at pinagalitan siya nito. At sinabi nito na nawawala daw ba sa kanyang sarili si Shirene. Kung may nabangga ka, hindi ba dapat ay magbigay ka ng kabayaran para dito, dagdag pa ng lalaki. I'm sorry. Ang sabi ni Shirene sa lalaki, sumagot ulit ang lalaki at sinabing sa tingin daw ba ni Shirene ay sapat na ang sorry. At itinanong nito kay Shirene kung parte daw ba ito ng Wolfgang.
Ikaw ba ang taong ipinadala ng Wolfgang para patayin ako, sabi ng lalaki kay Shirane. Pinabulaanan na lamang ni Shirane ang sinabi ng lalaki sa kanya. Biglang may nagsalitang isang babae at sinabing anong ginagawa ninyo at may nangyayaring kaguluhan dito. Lumingon silang lahat sa babaeng nagsalita, at nakita nila si Miss Amy. At sa isip ni Shirane, si Miss Amy ay kanyang tagapagligtas at ito kaya ba ay isa ding maharlika. Dahil ang suot nitong mga kasuotan ay katulad din ng mga kasuotan ng mga maharlikang kanyang nakita. Sinabi ng lalaki na siya ay sinubukang patayin ni Shirane at tinuturuan lang niya ito ng leksyon. Hindi totoo iyon, siya ay aksidenteng nabangga ko lamang, pagtatanggol ni Shirane sa kanyang sarili. Nang marinig iyon ng lalaki, agad niyang sinipa si Shirane at sinabing tumigil ka. Sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa mga sinasabi mo? Nasaktan si Shirane, at humihingi ang lalaki ng kabayaran sa insidenteng nangyari. Itinanong ng lalaki kung nasaan daw ba ang kanyang ina at sinabing tawagin ito. Tumingin si Shirane na galit sa mga lalaki at naging kulay asol ang kanyang mga mata. Agad na sinipa muli ng lalaki si Shirane, pinagtulungang saktan ng lalaki at ng mga kasama nito si Shirane. Magsitigil kayo, papatayin ninyo ba siya? Pasigaw na sabi ni Miss Amy. Nilapitan ni Miss Amy si Shirane at itinanong kung okay lang daw ba ito. Wala naman akong ginagawa sa kanila, sabi ni Shirane. At biglang napaiyak si Shirane, lumingon si Miss Amy sa mga lalaki at sinabing itigil na nila ito at itinanong kung masaya na daw ba ang mga ito sa kanilang ginawa. Sinabi din nila kay Miss Amy na si Shirane ay isang karaniwang tao lamang at nais nila itong bugbugin at pagkatapos ay ibebenta nila ito sa ibang lugar kaya wala itong dapat ipag-alala. Nagulat si Shirane sa kanyang narinig, at nang dahil sa takot ay biglang natawag niya sa kanyang isip ang kanyang ama at ina. Biglang napaisip si Miss Amy, at sinabi nitong dapat si Shirane ay nasa tamang kondisyon at kailangan nilang patunayan ito. Tiningnan ng mga lalaki si Shirane at sinabing tanggalin nito ang kanyang damit. At kapag hindi niya ito ginawa ay masasaktan ulit siya. Nang makita ito ni Miss Amy hindi niya naiintindihan ang ginagawa ng mga ito kay Shirane. At sinabing ang mukha lamang ni Shirane ang tanging gusto niyang makita. At nais din niya itong pakawalan pagkatapos ng kaunting pang-aapi sa kanya. Nang sandaling iyon natatakot si Miss Amy na mawala si Shirane sa kanyang sarili. Pagkatapos ay isang nakakatakot na itsura ang lumitaw sa mukha ni Shirane. Agad na nagsigawan ang mga lalaki at nabolabog din ang mga hayop. Nabuksan na pala ni Shirane ang spirit zone, sobra siyang nagulat at naging sensitibo sa mga karahasang naranasan niya sa unang pagkakataon. Nang sandaling iyon, parang huminto sandali ang oras at naramdaman ni Shirane ang lahat ng nasa kanyang paligid. Biglang nakita ni Shirane ang kanyang mga alaala noong ipinakita at itinuro sa kanya ng headmaster ang magic ng hangin sa loob ng bakuran ng Magic Academy. Pagkatapos, lahat ng mga alaala at impormasyon ay pumasok sa kanyang isip. Hinawakan siya ng lalaking nanakit sa kanya kanina at sinabing bingi ka ba, sa tingin mo ba ay nagbibiro ako sa iyo? Napansin ni Miss Amy na wala sa sarili si Shirane dahil may kakaiba sa titig nito at sinabi niyang tigilan na nila si Shirane. Biglang tumalsik pa ay taas lahat ang mga lalaki, hindi sinasadyang nagamit na pala ni Shirane ang magic na nakita niya sa kanyang memorya. Nang marinig niya ang mga hiyawan biglang nagbalik sa kanyang kamalayan si Shirane. At nagulat siya sa kanyang nakita, unti-unting nahulog ang mga lalaki paibaba. At nagsigawan sila dahil sa sakit ng katawan pagkatapos mahulog galing sa itaas. Ang iba ay bali ang binti, bali ang braso at meron ding namatay. Hindi akalain ni Shirane na makakagawa siya ng ganoong kalaking gulo. Nang makita ito, nagtanong si Miss Amy kung sino ba talaga si Shirane at paano na ang isang karaniwang tao ay natuto ng magic. Biglang dumating ang mga guards dahil nakarinig ang mga ito ng sigawan sa lugar. At nang makita ang mga ito, biglang tumakas si Miss Amy sa pamamagitan ng pagtalon sa itaas ng building. Nagulat naman si Shirane sa kanyang nakita at nagtaka kung paano ito nagawa ni Miss Amy.
Nang lalapitan na sana siya ng mga guard, lumingon si Shirane sa kanyang likuran at tiningnan ang mga lalaki at naisip na walang sino man ang maniniwala sa kanya. Bigla siyang tumakbo ng mabilis palayo at inisip niya ang kanyang ama.